Sa puntong ito, makakausap po natin si Butch Robredo, kapatid ni DILG Secretary Jesse Robredo. Magandang tanghali po, Ginoong Robredo. Hello, good afternoon po. Yes, magandang hapon po. Kamusta po ang inyong mga magulang sa ngayon? Ang magulang ko po, we haven't informed them po. We haven't. Okay, Hindi pa ako namin pinapaalam sa magulang namin. Okay, so sino po ang nagpaabot ng impormasyon sa iba pang miyembro ng pamilya? Partikular na una niyo po nalaman yung pangyayari. In my case po, si Lenny po ang tumawag sa akin. Okay. In my case, si Lenny, ako hindi ko alam. Si Gina man sa kasi Lenny is isang sister. Yung bahay nila magkatapat lang. So, I would assume si Lenny rin. And si Penny, syempre, yung sister ko nasa Manila, pinadala na ko ng text message galing na sa sister ko, Jean, na pinadala silang text message naman yata siguro ni Lenny. Oy, Ginoong Robredo, paano naman po ang yes sir, paano naman po ang pasok ng impormasyon sa inyo kaugnay naman po nung isinasagawang rescue operation ngayon ng gobyerno? Ano po? Kaugnay po nung isinasagawang rescue operation, yung patuloy na rescue operation, kamusta po yung pasok ng impormasyon po sa inyo? Ay, nandito po ako. Hindi, direct po ako. Kaya that's the reason why I went here. Yun po talaga ang primary reason ko. But ayaw na po namin na makatanggap ng mga impormasyon na hindi kumpirmado kasi nahihirapan po talaga kami to deal with this. Nahihirapan po talaga kami to deal with this. Kasi kung minsan sasabihin sa amin na safe, tapos hindi naman during the first day. Kaya as soon as I took Jess's daughters with my daughter Tunaga kasi nandun naman ako sa Manila, immediately pumunta na po ako dito kasi dahil natin po sa news na save si Jess ng mga official na hindi naman totoo. Okay sir, sir, kaugnay niya nabanggit niyo po yan, I'm sure meron kayong gustong ipanawagan po sa publiko, particular na yung pagbibigay po ng mga impormasyon kaugnay sa isinasagawang rescue operation, sir? Ako po na, yung pakiusap ko ang pinapakiusap ko po talaga kung maaari lang, wag na ho sanang gawing katatawanan o parang ang pagkasabi nga po ni President Aquino parang pinag-tripan pa na parang hubaga silang natutuwa sila na merong mga taong nahihirapan, nagluluksa, parang mga ganun po mga informasyon. Marami po kasi kahit po ngayon meron pa ako natatanggap. Kaya lang ngayon po kasi hindi na kami naniniwala kasi at isa po andito po ako. So ako nandito po kami ngayon, naghihintay lang kami doon sa diver. 3 oras na po siya sa ilalim. Hopefully, may nakita siyang mga debris, may sample na po ako dito ng debris. Kaya lang po, nasa 75 meters siya. Ang sabi, ang pinakamalalim daw po ng portion nito is 120 meters. So hindi ko po alam kung pupunta pa siya doon sa 120 meters. Ang sabi po nitong isang kasama niya na kung bababa daw po doon sa deepest portion na 120 meters, he may need a companion. Kasi ang ginagawa nila, nire-relay po nila yung mga tank po, yung oxygen tank po. Okay, sir. Maraming salamat po, Ginoong Butch Robredo. Maraming salamat. Kaisa niyo po kami sa panawagang yan sa ating publiko. Maraming salamat din po. Maraming salamat.